Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 21, 2025 at kasalukuyan pong nangyayari sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas ang Anti-Corruption Rally. Ito po ay participated syempre ng iba't ibang kulay sa politika. Pero ito ang nakakatawa dito mga tol. Ang mga Duterte supporters nilangaw. Kakayabang magsasalita, pupunuin daw nila ng 10 milyon ang EDSA, patatalsikin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa nakakalap po nating mga impormasyon, ito po ang katotohanan. By the way, bago tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. At ito na nga po mga tol, ito po, ang litrato ay hindi po nagsisinungaling. Kaya nga si Henry Alcantara, nung ipinakita na yung malaki niyang tiyan, buo ang kanyang katawan, hindi na po nakapagtanggi. Ay nako, Duterte! Duterte! Okay, pasigaw-sigaw pa sila ng gano'n, nilangaw naman. Ayon po dito, sa Philippines Defense Forces Forum Facebook page. Ito po, ibinahagi po nito yung mga litrato ng mga Duterte supporters na nananawagan Marcos resign. Diyan po sa EDSA sa may Camp Aguinaldo. Ayan po. Ang dami! Ang dami! Ang dami! Wag kasi magyabang sa numero. Kaya nga natin bilangin. Kaya natin bilangin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. May mga pulis pa. Dami yung pulis. Duterte! Adak ng teteng na yan, no? Pagka walang bilang, wag na magyabang. Ganun lang kasimple yon. Para hindi po kayo naaasar ni Tapuan. oh. Ikumpara naman natin mga tol. Pero ayon kay Anthony Taberna, meron po siyang post by the way, happy birthday po kay former chairman Benjamin Abalos Sr. 90th birthday po niya ngayong araw na ito. Ito, binabati po siya ng kanyang anak na atin pong ibinoto sa pagkasenador, si Attorney Benhur Abalos. At sana wag po kayong magsasawa sa pagsuporta sa ating napakabait na lingkod bayan na si Attorney Benhur Abalos. Ako po'y patuloy na umaasa na sa 2028 sana muling sumubok sa pagkasenador si Attorney Abalos at muli po nating iboto. Ngayon, ito po yung post ni Anthony Taberna mga tol. Kung gaano po ba karami ang estimate ng Philippine National Police. Actually, naka-live nga siya. Ayan, pakinggan nga natin si Anthony Taberna muna. Nakita ka ng politiko na alam mong yumaman dahil sa pag-isipan natin. Huwag yung sasama-sama. Sasali-sali ka sa usapan, wala ka namang nalalaman. Wala ka namang naiintindihan. Di ba? Pakinggan mo, alamin mo muna. Tingin ka. Ganun lang. Bago ka sumali. Anyway, daming galit kay Anthony Taberna ng mga DDS ngayon Kasi nagtanong siya, meron bang naipakulong si Rodrigo Duterte ng mga korap? Ang sagot kasi wala Kaya, ang dami po nagagalit sa kanya ngayon ng mga DDS. Ngayon, ito po yung post niya, 33 minutes ago. NCRPO crowd estimate as of 11:15 in the morning. Luneta, 7,000 na. People Power Monument, nasa 1,000. EDSA Shrine, 200 inside the simbahan. Pero, bakit kaya hindi in-estimate yung yung sa Aguinaldo? Sa bagay, ilang piraso lang naman mga tol. At ito po, ang kaganapan ngayon sa iba't ibang panig po ng ating Kalakang Maynila. Ito po, panoorin po natin yung kaganapan. Yan nakikita po ninyo. Ito pong nasa sa kaliwang bahagi po ng ating screen, taas, yan po ay nasa Luneta. Sa ilalim po niyan, Luneta Park. At ito naman po ay sa kanang bahagi sa taas, ito po ay sa White Plains. Yung nasa baba, mukhang balita na po ito. Wala na pong kaugnayan dito sa aktual na protesta. Pero mamaya-maya, makikita pa rin po natin dyan yung update. Natatawa lang ako mga tol sapagkat ipinagmamalaki nitong mga Duterte supporters
ang dami-dami daw nila eh. Talaga nga naman. Pakinggan nga natin muli itong reply ni ka Anthony Taberna. Mga kababayan, Ate Laverne Ferraro, hindi. kumusta po? Ate Chichi. Nag-shoutout pa siya no? Pero makikita ninyo mga tol, talagang kung malaki man ang puwersa marahil ng DDS, baka sa Mindanao po yon. Ang napakasensitibo kasing pwesto, ito pong Kalakhang, Maynila, dahil nandito po ang Malacanang Ito nga yung post ng ng isang general, retired general po iyon. Balik po tayo muna dito sa screen natin shinare po ito nitong si Reynold Villania Di ko alam kung ano ba yun. Ito po, basahin po natin. Parang nanguudyo kasi itong mga tao na ito Nagtataka ako sa mga ganitong uri ng tao na inuudyo ka nila na maging marahas ang ating mga kababayan Ito ba yun? Mukhang dinelete niya ba yung shared post niya? Mukhang na-delete na. Wala na Dinelete niya yata yung kay post ng Romeo Pokis ba yun? Alam naman natin na DDS, retired DDS yun, pati yung De Leon. Di ko na makita. Anyway, balik na lamang po tayo sa kaganapan talaga. Ito po hindi po nagsisinungaling mga tol Ito, pinost nga nitong si Pebbles Talakero. Ano to? Tingnan niya natin. Ano to? Ano tong post na to ni Pebbles? Daming kinita ni Chavit Siyempre siya may hawak ng pondo na galing sa mga contractors. Kaya pati labas niya arkilado plus hakot pa. Yun na nga, naghakot na nga sila. Ito si Ferdinand Topacio. Tapos, yung bilang nila hindi man lang umabot yata ng 1,000. Naghakot na, hindi pa umabot ng 1,000 ang bilang. Ito si Topacio. Pawis na pawis. Pawis na pawis. Ang dami. Ang dami. Topacio! Isang magaling na abogado, ganyan na lang ba kaya mo? Anak ng teteng, ang saya-saya nitong live stream na to Ay, nako. Pakinggan nga natin ulit si Anthony Taberna mga tol. Pakinggan natin siya. Ito, play natin. Kung ano masasabi niya sa nangyayari ngayon. Asawa ni Marie. Medyo bilisan natin. Gabi. Kasi kung mabagal ako magsalita, mas mabagal ko sa Anthony Taberna Sa mga kung naririnig niyo kung hindi niyo naman ako naririnig okay? Isang importanteng araw sa kasaysayan sapagkat pakinggan po natin. Ay ika-53 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar ng dating Pangulong Ferdinand Edradin Marcos. Ang tawag po ng kasaysayan dyan ay pinakamadilim na bahagi ng... Huwag kayong manonood sa adik. Tingnan nyo naman, partida pa yan, mga tol. Wala pang lipstick yan. Walang lipstick yan, Pero namumula yung labi ko. Ganyan ba ang adik? Tuloy tayo rito. Ang alam ko, pagka-addict, namumuti yung labi Ayan ng Pilipinas. Nung may martial law. At gaya po na lagi kong binabanggit sa inyo, ang kasaysayan naman po, especially kung hindi naman na natin makakausap yung mga tao na nandoon, nung buhay na o naging bahagi nung panahong sinasabing madilim ang kasaysayan o pinakamadilim na bahagi. Kasi alam niyo mga tol, ang araw po kasi na talaga na ito, actually, ito po ay araw ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law September 21. No? Pero kailan ko lang nalaman, hindi lang pala September 21, 1972 na nagdeklara ng martial law, kung hindi way back 1944, September 21 din. Coincidence lang, kaya nga sabi natin, ayusin nyo yung pagrarally-rally nyo dyan. Kasi pag kayo naging violente dyan at humantong sa tinatawag na invasion o rebellion, baka mangyari dyan, ikatlong pagkakataon, madeklara ang martial law. Sige, kayo din ang masasaktan pagka nagdeklara ng martial law ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa binabalak ninyong pagpapatalsik sa kanya at in-execute nyo ito, huwag nyo nang gawin yon, no? Ang gawin nyo, mapayapang pagtitipon lang, katulad nito mga to, mga dilaw po ito, mapayapa sila yan, dami mga dilaw yan, Ito, dito, the Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, ito, iba naman ang estimate, 49,000 na ang estimate nila, napakarami
Pero hindi po mga DDS ito, mga tol, ha? Sa Luneta po ito, sa Luneta, yan, oh. Oh, nasa, may 40,000 ba yun? Parang exaggerated yata ang Manila, ah. Parang wala namang 40,000 ito. Ha? Oh, pero yung mga DDS, ibalik ko lang sa inyo, ha? Philippine Defense Forces. Oh, ito yung bilang ng mga DDS, eh. Ah, Duterte! Iilan lang ang sumisigaw, eh. Oh. Duterte! Ito pa, anak ng teteng na yan, nag-iisa, oh. Marami pa yung MMDA. Ha? Anak ng teteng na yan. Pero karapatan nyo naman yan. Sige. Ngayon, punta tayo sa actual. O, ito po, actual footage. O, yan po, ang kaganapan. Nakikita po natin, meron pong banda na tumutugtog. Pero dito tayo sa taas. Yung kanang bahagi po ng taas. Lagyan natin ng audio kung ano kaganapan dyan. O, ano po ba kaganapan dyan? Lagyan natin ng audio. Dito tayo. Ito. Yan. Pakinggan natin yung reporter. Ano masasabi ng reporter? Magsalita ka na! Huy! Hindi, mga tol, nangaasar lang ako sa mga DD shits, eh. Grabe kasi pagmumurahin ako ng mga ito. Akala mo, ay natapos na. Natapos na yung coverage nila. Oh, yan, oh. Oh, 'di ba? Kanina 'yan. Grabe sila magmumura, eh. Akala mo mga ewan ko ba, bakit ganito ang mga DD sheets? Oh, ito si Secretary Vince Dizon. Ano kaya sinasabi niya rito? Pakinggan nga natin ito, mga tol. Alam nyo, mga DD sheets, no? Kung kayo po yung makatwiran, hindi kayo dapat ganyan, no? Pwede naman tayo mag-argumento ng maayos, eh. Puro mura lang alam ninyo. Ganyan yata kababaw utak talaga ninyo, eh. First of all, to know Ano what to? the projects of DPWH are, where they are, how much are they supposed to cost, and give them the opportunity. Si Secretary Dizon po, sana naririnig nyo siya na maayos, ha? Katulad nung ginawa ng Pangulo nung ginaunch niya yung isumbong sa Pangulo website. The problem with the scheme, the grand scheme of corruption that the President has unearthed, and that we are... Sabi nung isang tangang DD Sheets, bakit ikaw? Tanga naman talaga kayo. Ang pagmumura, yun yung PI, no? Pero ang tanga, hindi po yung pagmumura. Yun po ay fact, katotohanan. Kasi ganito ang tanga. Minumura nyo ako, sinasabihan nyo akong gago, tarantado, adik, bobo, tanga, kung ano-ano pang masasakit na pananalita. Pero nanonood kayo sa akin. Malaking katangahan po yun. And that is fact. Pagka ganun ka, sinasabi nyong tanga ako, nanonood kayo sa akin, di hamak na tanga po yung nanonood sa isang tanga. O, kaya huwag kayong masasaktan. Hindi ko kayo minumura. Sinasabi ko lang ang katotohanan sa inyo, mga tanga kayo, DD Sheets. started telling me about grossly overpriced projects like solar lamps, rock netting, cat's eye, ang dami po nito. We're talking about... Yung mga DDS, ito naman yung mga makaduterte na hindi po nagsasalita ng ad hominem. Marami akong kaibigang mga DDS, no? Hindi namin pinag-uusapan ng politika. Kasi kaibigan nga, eh. Yung problema sa mga DD sheets, ang babaho ng bunganga, no? Kung naaamoy lang siguro yung bunganga ninyo, sobrang baho niyan. I think we have to make these projects more transparent. Because if they are more transparent, it will be more difficult. Yung nadidinig nyo po, nasa ibabang bahagi, kanan po yan, kanang bahagi po ng ating screen. To transcend administrations. Absolutely. Diba? Guest nila si hanggang dito lang. Secretary I've Vince only been here Dizon. for Yes. 2 weeks. Mhm. I'm alone here right now. Our new team Kakaluklok nyo lang, sir, sa has not pwesto. even come in. At saka nag-iisa ako ngayon. But this is going to take a lot of time. This will definitely go beyond the term of the president, but we have to start now. Sabi nga ng Pangulo, enough is enough. Ayusin na natin to once and for all. In cleaning house, Secretary, what timeline are you giving yourself? Sabi mo nga, mag-isa pa lamang po kayo ngayon. Pero, interestingly, dun sa mga nasampahan ng kaso, mukhang kahit yung mga cashier kasama. Okay lang ba yung audio, mga tol? Doon, Naririnig nyo ba sila? Siyempre po, lahat po yan kasama kasi, halimbawa, sa Mindoro, no? Isang flood control project na obvious na hindi pa tapos. Tatlong contractor, SunWest, St. Timothy, Elite. Obvious na hindi pa tapos. Substandard yung proyekto. Bakit nabayaran na yung mga contractor? Sa Bulacan, ganun din. Walang proyekto. Yung SIMS sa Baliwan. Si Presidente mismo nagpunta doon. Wala siyang nakitang proyekto. Liable Pero din ang ba- cashier pero doon. ba yan, Sec, paano kung sumusunod lang siya sa... But Because this is, as we... everybody the proven needs pa rin, to, eh. everybody needs to pay for what has happened. From top
to bottom. Nandito pa rin tayo sa District Engineering Office ng Bulacan. Hindi pa natin alam kung anong involvement ng mga nasa regional office. O, di ba mga tol, grabe no? Biruin ninyo mga tol, Bulacan pa lamang. Bulacan pa lamang ang pinag-uusapan. Pero grabe na, bilyon na po ang pinag-uusapan dito. Kaya nga, nagtataka ako sa sisi ng sisi kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Si PBBM nga yung gumawa ng paraan para i-expose itong katarantaduhan na ito na nagsimula pa hindi lamang ng kasalukuyang gobyerno kung hindi sa nakalipas po ng mga panahon. Hindi lamang Duterte, kung hindi Aquino, Macapagal, Estrada, Ramos, I believe. It happens lamang na ngayon, syempre flood control projects ang talagang marami dahil sa pagbabago po ng panahon. Pero malamang ang korupsyon na ito sa DPWH, ito po ay sa lahat ng proyekto nila, meron talaga. Kaya salamat at binuksan ng ating Pangulo ang pinto. At ito pong pinto na ito ngayon, dito papasok ang mga walang hiya, no? Ang mga tinatawag niya pong balasubas. Ito pong mga balasubas na ito po yung mga nagnanakaw sa pondo ng ating gobyerno. Dapat mapanagot ang mga yan. At naniniwala ako na sa pamamagitan po ng isang Independent Commission of for Infrastructures na itinatag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang mga balasubas na tao na ito kinalaunan, yan po ay mailalagay po sa likod po ng mga kulungan. Sayang nga lang at wala pong death penalty dito sa atin eh. Kung meron lang sanang death penalty mga tol, di kahit paano, libo-libo siguro mamamatay ng mga korap na tao. Ito po sabi po dito sa post ng Impact Leadership, mga celebrity, no, basahin nga po natin, actors lent star power to today's nationwide demonstrations against the multi-trillion peso flood control scandal. Elijah Canlas, sino po ba yon? Known for his role as Cairo in Game Boys, joined the trillion peso march at the EDSA People Power Monument. Ito siguro siya, no? Tapos, eto sila. Sino naman ito? Ito yata yung naging boyfriend, naging girlfriend nung isang singer, no, na nagkaroon ng kontrobersiya. Okay? Sino-sino to mga to? Mga artista. Ito si Kuya Kim. Sino to? Si Dingdong Dantes. Ayan, nakipag-participate sila sa anti-corruption rally. Wala namang problema dyan mga tol sapagkat yan po ay pagpapalabas po ng saloobin ng taong bayan. Ito, sina Padre Reyes, ang running priest. Nandito rin po. Sino to? Si Chis Panis, sabi. Ha? Yan, Padre Reyes. Sa to? Sa White Plains, mga pader, mga pader. Kamusta po kayo, mga pader? Yan, di ba? Ayan yung mga iba't ibang kaganapan ngayon, mga tol, kaugnay po ng anti-corruption rally po na ito. Update, ito, sabi ni Senador Lacson, maliwanag ang nag-insert ng 355 million ay hindi si Martin Romualdez o sino mang Congress senador ang nagpalusot ayon kay Lacson. Sa 355 million pesos yun, doon po sa isiniwalat nitong si Engineer Bryce Hernandez. Ito, ML Party List naman, naka-live sila. Saan kaya? Sa Sa Luneta po siguro ito, no? Hindi na dapat palampasin ang mapagsamantala at mandarambong sa gobyerno. Panagutin natin sila. Singilin ang hustisya at ipakita na ang taong bayan ay hindi kailanman tatahimik sa harap ng katiwalian. Sama-sama nating ilabas ang ating galit laban sa korupsyon. Hindi po laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Laban sa korupsyon. Okay? Sige, update lang tayo Shoutout po sa inyong lahat. Eto, sino naman to? Sana may managot. Sabi naman ni actress na si Jody Santa Maria, ayon sa balita, panoorin, actress na si Jody Santa Maria nanawagang huwag basta-basta patayin ang issue sa mga nangyayaring katiwalian sa bansa nang walang nananagot. May managot. Kasi minsan nasa news lang, ilang linggo, and then mamamatay. Ngayon, ayaw naman natin may patayin. Hindi naman tama yun. Pero ang gusto lang natin ay may managot na nangyayari. Hindi pwede na parang araw-araw kasi. May managot. Po, Furious Protector, sabi mo, di ba? Ang rally sa Luneta, panawagan nila kanina, magwala na at panagutin si PBBM at bumaba na sa pwesto. Hindi po yan yung sinasabi ng organizer nila Saka kaya nga po ako hindi sumasama sa mga ganyan kasi alam ko na hindi maiiwasang hindi po nila banatan si Pangulong Bongbong Marcos. Eto, saan naman ito? Andrea Brillantes joins the thousands of Filipinos at the September 21 anti-corruption rallies in Manila.
Si Andrea Brillantes, nakilakad. Siya yata yung may kumalat na selfie, no? Joke. Joke lang tayo doon, joke lang. Baka mademanda tayo. Bakit? Selfie naman selfie, di ba? Kukuha ka ng camera, selfie. Okay? Eto, Pro Duterte protesters. Eto na, dumadami na sila, mga tol. Ang dami na. Ha? Libo-libo na. Ito, mga Pro Duterte daw ito. Ayan, ang dami na nila, Mga nasiguro 300 ito. Ayan, Magkano kaya? Magkano? May mga kineso dito si Pebbles Talakera, no? Eto, puntahan natin yung mga polls ni Pebbles Talakera tungkol po dito. Nahahawa ako sa pagiging bading, Hindi, si Pebbles Talakera, siya, transsexual po siya. Operada po siya, no? I told DJ Byron Music and Topic TV, shoutout sa iyo, tol, Ito, time countdown, 12:30 p.m., 5.5 hours na lang kayo, chururut. Yan, ito. Isa pa tong si Eric Celis, ayaw magpahinga. Linangaw na naman siya. Sumisigaw din ng Marcos resign na. Ito, si Greco Belgica, isa rin itong inutil, no? Pasa ho rin ng gobyerno, panahon niya, Ang liwaliwanag ng sinabi ni Duterte, di ba? Alam ni Rodrigo Duterte na may ghost project. Dapat bilang head ng anti-commission agency nung panahon ni Rodrigo Duterte, siya dapat ang kumilos, no? Kaso lang ang problema kaya siguro hindi kumilos, sabi siguro ni Duterte, hanggang salita lang tayo, ito yun, Pakinggan niyo ito, mga tol, Ito yung pagsasabi ni Duterte na alam niya na mayroon ng ghost project, pero sabi niya, mapapanagot niya, wala naman na nagot. WH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. Di ba? Si Duterte ang nagsasalita dyan, So, walang delivery ghost project. Hindi AI yan. Karamihan yan, it's the regional director. Di ba? Alam na alam niya, Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So, the best way is to conduct an audit Ginawa niyo ba? of those projects Hindi niyo ginawa. to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. Di ba? And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, Wala, hanggang puro salita lang Kasi, paano puro salita? Ito mismo, yung pinagkatiwalaan mo na sa Greco Belgica, wala namang ginawa. Sinasabi na ng Pangulo noon na merong ghost project, may investigasyon bang ginawa ito sa Belgica? Baka meron, pero baka moro-moro lang. Wala namang kasing nakasuhan at walang nakulong. Kung walang nakasuhan, definitely walang makukulong. Ito yung pinost natin kanina. Talaga nga naman sa ABS-CBN. Tingnan, nandito sa harap ng gate 4 ng Camp Aguinaldo si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. May kaso nga itong si Cusi ngayon. Retired Colonel Leonardo Odonio para sa kilos protesta kontra korupsyon. Pero ang panawagan nila, BBM resign para maupo si Sara Duterte. Anak ng teting na yan. No? Ganun lang kasimple, mga tol, kung tutuusin ang mga bagay-bagay. Komplikado lang nitong mga Duterte supporters Eto na Ito, ano naman to? Organizers of the Pre-Duterte Now and Injustice Movement are preparing pa lang, the venue for the protest rally against corruption at the amphitheater in Plaza Divisoria, Cagayan de Oro. Ito, medyo malakas dito to. Sigurado, maraming tao dyan kasi Mindanao yan Cagayan de Oro City. Pero ang mahalaga, malayo sa Malacanang. Ang pinakamahalagang pwesto ngayon, yung malalapit sa Malacanang yan ang dapat talagang mapigilan Yan, kahit anong harassment ang gawin nila dyan, wag naman sana, hindi po yun makakaapekto sa pamumuno ng ating Pangulo. Eto, si Angel Aquino, nandito na rin, Kabilang sa mga artistang lumahok sa protesta sa Luneta ngayong araw, September 21, si Angel Aquino. Kayo lahat, nalipat Si Angel Aquino yon. Ano-ano pa ba ang mga update dito? Dito sa kaganapan, tingnan niya ulit natin. Ano na nangyari? Ito, may reporting. Pakinggan natin tong reporting.
Pauline. Maraming salamat. Ay, di na Radio naman natin nasubukan na umpisahan. Patuloy nga O, di bale. nagdatinga ng mga nakikiisa sa malawakang Oh. kilos protesta sa Baha sa Luneta, aksyon laban sa korupsyon sa Maynila. Kabilang na dyan ang aktres na si Jody O yan, Santaria. napag-usapan na natin kanina. Si Batang Quiapo star. Andrea Napag-usapan na Villarreal. natin yan kanina, Sa mga TikTok tol. Video, ipinakita niya rin na sandali lang. nagsasalita sa rally si Maris Gracal. Ba't ayaw mawala nung ano? Ay, hindi. Sandali Yan, i-mute natin. Kikiisa rin. O, yan O, di ba? Sino-sino yun? Sila Maris, si Angel Aquino, si Dingdong Dantes. Ito, Luneta Rally Update from Manila Standard. Ito yung kaninang estimate ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito. Ba, marami rin, Pero hindi po Duterte supporters ito. Hindi po Duterte supporters yan. Mga tol, ano kaya gawin natin? Kayo pong 3,000 mahigit na nanonood sa atin, sama-sama tayong lumabas. Tapos, punta tayo ng Aguinaldo. Sabay sigaw tayo doon, Duterte! Duterte! Nangaasar lang ako, mga tol. Inaasar ko lang itong mga DD shit na nanonood sa atin Wag na kasi kayong manood dito, mapipikon kayo sa akin mga tol, di nyo kayang pikunin dito. Eto naman, pinagkaguluhan ang truck ng Manila DRRMO na namimigay ng payong at tubig. Aba, payong, delikado yan, baka magkatusukan sila. Dapat payong pinagbabawal kasi pwedeng makasakit yan. Makakapanakit yung payong. Si Maris yan. Si Maris Racal pala yun. Yung naging girlfriend ni Rico Blanco. Yung gitarista, vocalist ng River Maya. Ito, ano naman ito? Sino naman ito? Nakakalabas para pumatay, para gamitin ng mga negosyante, mga hisino. Sino ka ba? Dahil, alam na, Sino ka ba? Sino ba yon? Hindi ito laban sa, hindi natin mabasa Ewan ko sino yan, nakita ko lang tapos ito naman, saang grupo naman ito? GMA Regional TV. Ito, Lawag City, Ilocos Norte naman. To hold a protest on Sunday. Yan, sa area ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. Ano ang mga nakalagay? Palestine will be free. Ano naman kaugnayan ng Palestine? Bakit nagkaroon ng Palestine dyan? Talaga nga naman, eto, tinitira Marcos, Apolacay. Magkano kaya? Magkano? Eto, saan naman to? Mga motorista, kanya-kanyang busina sa EDSA bilang pakikisa sa mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. Tama naman yan. Tama lang yan. sino bang may kasalanan? Yung kinidnap o yung Ito, iba usapin to. Kinidnap yung nakidnap. Anong kaugnayan nun sa korupsyon? Talaga nga naman to mga Duterte supporters ito. Ito. Duterte ito. Ang dami nila. Yan, hindi. Dilaw ito. Tony Labiña. Dilaw yan. Yellow yan. Parang mas marami pa mga pulis. Ito, Marcos resign. Nagsimula ng magkilos protesta. 5 hours ago po ito. Kanina po ito. Yan. Mga Duterte supporters yan. Kasi nananawagan sila ng pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos hoping sila na maupo si Sara Duterte. Talaga nga naman tong mga tao na to. Hindi natin mawari kung anong meron sa kanila Eto, saan naman to? Mga Coast Guard. Naka-standby ang mga Philippine Coast Guard dito sa Roas Boulevard para doon sa mga magtatangkang pumasok ng mga sasakyan. Ipinagbabawal pala ang sasakyan, Dito ako natatawa talaga. Lakas ng tawa ko dito kanina, mga tol. Anong comment ni Jay Batong Bakal, si attorney? Buksan yung aircon, baka sakaling dumating. Ang lakas din mang asar sabi ni Lola, ikulong ang magnanakaw, ibalik ang mga ninakaw, sabi ni Lola. Pero parang hindi ito sa Pilipinas, saan kaya yan? Ito naman, masakit isipin na binababoy ang ating bayang sinilangan. Kulong ang magnanakaw, ibalik ang mga ninakaw. Pero parang hindi sa Pilipinas, Parang sa ibang bansa po ito. Yan. Hindi natin alam kung saang area, pero mukhang sa ibang bansa. Ito naman, sa White Plains po ito, Akbayan Party List. Ito yung kongresista, si Sendanya. Yan, isa sa mga naghain ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ito yung bayani ngayon ng mga ng mga DDS. Si Kiko Barsaga, bayani nila ngayon yan. Kasama sino yung isa? Yung isang bayani ng nakalimutan ko, nakita ko kay Richard Haydarian yun mga tol. 'Di ba? Pinagtabi niya si Kiko Barsaga at saka
Hindi ko maalala yung isa. Pero tingnan nga natin yung post na yun ni Richard Haydarian. No, makamove on. Bakit di ko maalala? Oh, eto si Chavit Singson, no? Bayani ngayon ng ng mga DDS. Ha? Si Meow Meow saka si Tiger. Kasi may alagang tiger si Chavit Singson eh. Eto sino naman ito? O si Angel Aquino nagsalita pala kanina. Yan po ang natin lahat. Pero hindi, mas importante na bantayan natin kilos nilang lahat. Pag-umpisa tayo sa pagiging vigilant. Tama naman yan. Para hindi na nila gawin ang ginagawa nila. At panagutin natin sila. Panagutin natin sila. Tama naman yan. Nagkakaisa naman tayo dyan. Lahat ng may kasalanan dapat managot. Eto. Ay, nakagulo. Dito, mukhang medyo magulo ha. Na-run over nila yung barrier ng Philippine Coast Guard. Isang oras mahigit po yan ha. Nakalipas na yan. Tapos na po yan. Oh. Di ba? Eto, si Leila de Lima. Tama lang, karapatan yan ng taong bayan na ilaad ang kanilang saloobin, ilaad ang kanilang galit, tinding galit sa mga nangyayari ngayon. Kaya po nananawagan ako doon sa mga kanilang bahay ngayon, doon sa mga po, lumabas kayo at sumama po kayo dito sa peaceful rally na po. Pasilip ng rally ng mga DDS. Teka lang, hanapin natin ha. Saan ba sila nagra-rally? Hindi ko kasi kilala mga vlogger ng DDS, di ako nanonood sa mga yun eh, 'di ba? Pagka ayaw mo sa tao, wag mong panonoorin kasi pag pinapanood mo katangahan 'yun, no? Yung ibang mga DDS diyan, ayaw nila sa akin pero nood naman dito, ang laking tanga. Hindi ko alam kung may anong kaganapan pero kanina nakita natin na naka-live yung dito sa history. Tingnan nga natin. Dali tingnan natin yung tingnan natin kung naka-live ito. Parang ito yung nagla-live kanina no, hindi na siya naka-live. Naka-live pa rin. So tingnan natin. Oh. Ito DDS to. Oh, ito sa liwasan. Ang dami nila. Ang dami nila mga tol. Oh, BICC. Oh, kasama nila BICC. Talaga nga naman. Oh, sige, tama na yan. Oh, dito tayo ulit. Update. Pakinggan natin si De Lima. Ito pong kasi kailangan talaga na may maayos agaran na aksyon. Tama naman yan, di ba? Kailangan mayroong maayos agaran na aksyon. Yan ang nga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Oh, ito si Elijah Canlas. Sino ba to? Aktor, bata pa Abusado, nagawa na natin yan nung EDSA, martial law, EDSA 1, EDSA 2, nagawa na natin yan. Anong nagawa na natin? Natin Anong nagawa na natin? Hindi ka pa nga pinapanganak noon. Nagawa nila, hindi nagawa natin. Huwag mo isama sarili mo. Ikaw talaga. Ito. Sa Luneta kanina. Puntahan natin yung actual protest ngayon. Ito po. Yan Again sa taas, People's Monument, ito pong nasa taas. Tapos, ito namang nasa baba sa Luneta Park. Pakinggan nga natin itong sa Luneta Park, yung nagsasalitang bata. Pati bata, nagsasalita na. Ayos Ang aga maging aktivista nito. Wawa naman ang mga magulang. Sa bagay mga tol, pagka naging successful naman sila, itong mga aktivista, buhay na buhay din sila Tingnan nyo yung mga pinuno ng aktivista, ang gaganda rin ng buhay, di ba? Si Teddy Casino, ano ba trabaho nun? Hindi natin alam, pero maganda buhay. Yung kanyang mga anak na pag-aaral niya sa ibang bansa. Di ba? Pero kawawa yung mga aktivista na namumundok, tapos may encounter nila mga sundalo at natitigok sila. Yun ang masakit na katotohanan doon. Di ba? pati na rin ang mga confidential and intelligence funds sa pambansang budget. Huwag na tayong pumayag sa mga sikretong proseso ng pangulimbat Sigaw lang. Banat. Kongreso. Ako naman, si Kian Peralta, ang pambansang tagapangulo ng pamdaigsiling ang natatanging pambansang demokratikong kultural na oposisyon ng mga kabataan na naglalayong gamitin ang kanilang Ako, nagpapasalamat talaga ako sa ating Diyos kasi hindi ganito naging gawin ng mga anak ko no? Nakakatakot pagka-aktivista kasi ang anak natin, yung ugali di mo mawari Utak ng
palaban. Parang hindi rin. Biruin ninyo mga tol, yung napakinggan natin sa Senate hearing dati, 'di ba? Na brainwash siya ng kung ano mang grupo. Ang turing niya sa kanyang anak, inalang kita, 'di ba? Kinabukasan ng bayan ng pinaglalaban namin dito. Kahit sabihin mo mabuti yung pinaglalaban niya, hindi maganda eh. Sasabihin mo yung inay mo, inalang kita, anak ng teteng na tao 'yun. Maluha-luha na lang yung nanay niya sa hearing habang pinapakinggan siya eh. Kuri na ang lunas ng mga korupsyon at kilos protesta dahil sa mga lugar na pinupugan mismo ng mga korap. Dito tayo sa Billionaire News Channel. Siningkoma ang kasalukuyang puno ng komprehensibo. Tingnan mo mga galawan nila mga tol, ano? Kayo na nga humusga dyan kung anong diskarte meron ng mga yan. Lipat tayo dito sa Billionaire News Channel. Nandoon may ini-interview si Corina Sanchez no? Kailangan ayusin natin ito. Alakihin natin. Hindi na under the table above the table na. Oo nga. So, yun ang challenge. Malakas ang loob nila dahil walang ebidensya, walang testigo until there is. Yes. Kaya mahalaga naman yung mga whistleblowers na yan. Ayun, oo. So, you also agree na dapat mayroong mga state witness? Yes. Pero may pamantayan yan di ba? May requirements naman ng state witness. But of course, yung ganyang mga sindikato, hindi mo mabubuwag yan kung walang insider na magsasabi. Ayun, oo. Kailangan lang, yung insider, talaga namang hindi siya yung unong may pananagutan dyan. Ayan. So, didiretso po kayo ng People Power Monument after this? Yung contingent po ng bayan, magmamarch kami to Menjola. Doon namin tatapusin yung aming araw. Kasi as you know, anniversary ng martial law ngayon, Menjola has always been a sacred ground for the anti-dictatorship struggle. Pero yung iba naman dito, didiretso na sa EDSA People Power Monument. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank Sir you, Teddy Corina. Casino. George, back to you in studio. Well, Corina, nakikita nga natin yan, very diverse, very vibrant yung nakikita natin sa background mo, no? At pinag-uusapan nga dyan kanina, partner, Ann. Well, sabi nga ni Teddy Casino, dapat managot ang dapat managot. So, Corina, what will happen next? Ano bang i-expect natin pa dyan sa Luneta? Dito sa Luneta, parang may programang nangyayari ngayon. Si Director Joel Lamanga, nang sinasabing nag-organisa ng programa. We've known Director Joel Lamanga as an activist and hindi naman siya nagkulang. Nandoon sa bandang dulo ang programa. Kaya bigla kanina, ang mga tao dito ay kalat-kalat. Sabi ko, nag-disperse na ba itong mga ito? Yung pala ngayon pa lang sila talagang nakaharap lahat doon at dito sila namamalagi. So ngayon, I think their permit is up to 12 noon, right? Hanggang alas 12 lamang po ba? Sabi naman ng authorities kahit Hanggang mamaya. walang They're very lenient. Unlimited ba? Sa tapat namin yung mga sundalo. Wala nga kaming Ipakita mo yung mga sundalo. Eto, ayan, mga sundalo. Wala kayong Bawal permit, daw silang interviewin, sabi ng boss nila. Pero Ang sinasabi diyan ng ating PNP acting chief na si General Nartates, alas 6, yun ang napagkasunduan, magdi-disperse na kayo. No, sana sundin po nila yun para hindi na po maiwasan po ang kaguluhan. naghigpit ayun. Otherwise, ang mga tao naman Right. chill lang naman ng mga protesters. Correct. I believe to many of these young people, this is the very first, very big rally that they've attended. So para na rin sila nag-field trip. Pero meron namang purpose o meron namang dahilan. So maraming salamat, George. Hanggang mamaya, patungo naman ako sa People. Kahit paano, learning experience, yung pagkakataon na yan, peaceful naman para sa mga kabataan. Ako sa totoo lang, kung sigurado ko lang na hindi babanatan si Pangulong Bongbong Marcos dyan, baka sumama ako dyan Kaso lang, alam ko, ramdam ko dahil ito po ay September 21, nababanatan at babanatan po talaga ang pamilya Marcos dyan. Hindi maiiwasan po yun. Naalangan namang nandun ka, nagpa-participate ka sa kanila, tapos sinusuportahan mo ang gobyernong ito, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, tapos pinagsasabihan ng hindi maganda. 'Di ba sino naman ang isang anak, for example, na matutuwa na yung kanyang tatay pinagsasabihan ng hindi maganda? No, bagamat hindi natin tinatawag na tatay si Pangulong Bongbong Marcos, siya po ay itinuturing nating magulang bilang ama ng ating bansa. Kaya masakit po para sa atin yun Ewan ko kung meron pong mga sumama dyan na PBBM supporter at loyalista. Pero sana kung sila po'y nandyan, takpan nila tayo nga nila kapag ka dumadating yung punto
na sila po na ang mga kasama nila bumabanat na kay Pangulong Bongbong Marcos. Masakit po kasi talaga 'yon mga tol pag gano'n ang sitwasyon. Ngayon, update tayo ulit. Tingnan po natin yung mga kaganapan ha. O, balik po tayo dito sa screen po natin. O, ito po. Ano naman ito? Ha? O, tingnan natin kung ano yung mga kaganapan dito sa Facebook. Yan lang naman ang sources of information natin. TikTok, Facebook, YouTube. No? Hindi ako marunong gumamit ng ibang mga social media accounts eh. Yung Twitter, yung X account ngayon. O ito University of the Philippines Community Leaves the Campus. O, madami-dami din sila. Siguro patungo din sila sa EDSA Shrine mamaya. Ayan, mga scholar ng bayan. Ano? No? Pero ang ipinaglalaban, di natin mawari. Hindi naman lahat ng mga estudyante ng UP ganyan, pero marami rin sa kanila mga aktivista. O ito, si Andrea, no? Brillantes. O yan. O ito, sino naman to? Komedyante yata ito. Yung komedyante. I really hope this monument day gets the Filipino youth to wake up. It's up to us to make the change. Get the good governance we've been waiting for in the next election. No? Sige, ganun lang naman yan. Kanya-kanyang paniniwala lang naman yan eh. No? Ako, hindi ko ini-impluwensyahan ng kagustuhan ng anak ko eh. Basta, para sa akin, basta tama yung gawin niya, okay lang kung anong gusto niya, kung sinong iboto niya, di gawin niya. Eto na, ayan na, nakikisawsaw na sa rally ang mga DDS. Oh, ganun talaga, sasamantalahin nila yan, pero hindi sila magtatagumpay kung manggugulo sila. Ito, sino naman ito? Nagdarasal sila, no? Yan, no? Mga tol. Ito, dami, mas marami pa pulis eh. Ayan talaga, oh. Mga kapulisan po natin, no? Karapatan naman ng bawat isa ang magprotesta, wala tayong magagawa dyan. Basta gawin lang nila ng mapayapa, di ba? Sabi ni Diego, meron natutuwa, top 1. Ano yan? Maanak mo, alam kung sino. Alam mo na yon. Hindi ko po magets eh. Okay? Ngayon, balik tayo dito sa kaganapan. Ito ay kaganapan sa iba't ibang panig po dito sa Kalakhang, Maynila. Yung nasa babang kaliwang bahagi ay sa People Monument. Diyan po yan sa White Plains. No? Pakinggan nga natin itong GMA. Ano ba sinasabi dito? Pakinggan natin to. Insertion galing sa taas. Karamihan umano ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Dali lang mga tol, at ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Rillo, ilang beses umanong binanggit kay Diskaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund request niya. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din si Romualdez at co ni Oswag Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa computation ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta, lumalabas na 25% ng halaga ng proyekto ang para kay House Speaker Romualdez at Congressman Elizalde Co. 5% na parking fee naman ang para sa congressman na nabigyan ng proyekto ang distrito, 6% para sa Bids and Awards Committee, 7% para sa DPWH at tax na 7%. Ang matitira na lang daw para sa proyekto ay nasa 35 to 38%. Kaya kung 100 million pesos ang proyekto halimbawa, nasa 35 to 38 million pesos na lang daw ang panggastos para sa proyekto. Pero giit ni Diskaya, kahit kaunti na lang ang natitira para sa proyekto, nagawa pa rin daw nila ito ng maayos. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko. 12 meters ang kailangan na ibuon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. In-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, sinungaling din tong isa na to eh. Tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Kasabot na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabot din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po?
I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano ang mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na nila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang, nagsauli umano ng pera ang isang June, driver ni Eduardo Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio, sabay giit na James ang pangalan ng driver niya. Ipapatawag sa Senate hearing ang driver ng DPWH Regional Director. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. Maliban kay Virgilio, nasa pagdinig din si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Pareho nilang itinanggi ang akusasyon ni Diskaya. I never went to that office and I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those. I awarded to him last year one project and that's a road project. I-respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Ang tanong, pwede bang maging state witness ang mag-asawang Diskaya? Pwede, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pero may mga kondisyon bukod sa dapat mapatunayan na hindi sila ang most guilty. Parang first principle na tatibigin natin dito. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Yun naman ang first condition natin dati. Di ba? You don't walk off laughing at that system because you enrich yourself and got away with the crime. You give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered for immunity. Yun talaga ang whistleblower act. We have to work on those premises. Wow, tingnan nyo mga tol, sa Davao, no? Ano yan? Para mang hikayat ng tao? Papakainin nyo ng baka? Some of the 100 cows slaughtered and roasted as an offering to the heavens. Nakadantete nga. Akala ko ba katoliko itong mga to? May mga ganun-ganun ba? Have already been brought to San Pedro Square in Davao City, where they will be served to participants on the Pro Duterte rally at 3 p.m. Speaking from Japan, Vice President Sara Duterte announced that aside from 100 cows, a crocodile will also be slaughtered and roasted and served to the rallies. Yaman! Magkano isang baka mga tol? Ipagpalagay natin 30,000. Di 100 cows. Di magkano yon? 3 million para lamang sa baka? O may crocodile pa. Mahal din ang crocodile. Kakaiba talaga, di ba? No? Ay, nako. Mga DD sheets, huwag kayong tanga. Harap-harapan na kayong niloloko. Tatanga ninyo eh. Gusto nyo lagi kayong tinatanga? No? Talaga, kakaibang diskarte ninyo, mga DD sheets. No? Ewan ko sa inyo, bakit kayo nagpapakatanga? Wag na kayong, sa bagay, wala tayong magagawa. Kung ang isang tanga kasing tao, pagka tanga, hindi na natin po mababago yan. Buti pa ang bobo matuturuan mo pero ang tanga, wala, malabo talaga. Pakinggan po natin patuloy ito pong balita dito. Tapos, totoo, marami pang ibang factors ay madali niyang masabi. Pero, again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Ikinagulat naman ni Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Kasi ni Anino, ni Sara, o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I never spoken 60,000 pa pala. nor have I ever Mahal, authorized or allow any representative Grabe. to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against Diskaya so they may answer before the proper court. Kagalang-galang naman babatas. Hindi porkit pinapangalanan ka sa hearing may karapatan ka ng mag-file ng libel. Alam niyo mga tol, yung pagkakataon na yan, pinaliwanag sa atin ni Fiscal EJ Puntahan po natin ito I-share ko lamang po sa inyo. Hindi porkit kayo binabanggit, otorisado na kayong porkit nababanggit kayo. Live. Sampahan nyo, kasong perjury kung nagsisinungaling si Sara at sino ba to? Pacifico. O ito tingnan niya natin kung ano basihan nila dyan. Panoorin po natin ito. Pwede bang kasuhan ng libel ang mga testigo sa flood control scam? Ito po yung vlog ni Fiscal EJ. Share ko ulit sa inyo. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Matapos ang Senate at Congressional hearings, napabalita na may ilang kongresista at senador na nagbanta na magsasampa ng kasong libel laban sa mga witnesses tulad ng Diskaya couple at kay Bryce Hernandez dahil sa kanilang testimonya tungkol sa umano'y kickbacks. Pero kung susuriin natin ang batas, mali po iyon.
Hindi pwedeng Mali. maging libel ang mga pahayag ng mga witnesses kapag ginawa ito sa isang opisyal na Senate o congressional inquiry. Bakit? Dahil ang mga pahayag nila ay sakop ng tinatawag na absolutely privileged communication. Ano ang ibig sabihin nito? Sa batas ng libel, may mga pagkakataon na ang isang nakakasirang pahayag ay hindi maaaring maging basihan ng Absolutely pala. Nababanggit ko lagi, qualifiedly. I'm sorry ang tawag, absolutely privileged communication. kaso. Ang ganitong mga pahayag ay tinatawag na privileged communications. May dalawang uri nito. Una, we have the so-called qualified Tama naman privileged pala. communication. Tama naman pala. Halimbawa, Qualifiedly, kasi lang dalawang uri Isang uri yung absolute, ay isang uri yung qualified, no? Doon sa absolute. Tama naman din pala. kung nagsalita ka ng may good faith at may legal o moral duty na magsabi, protektado ka laban sa libel. Pero kung mapapatunayang in bad faith o may mali siya ang pagkasabi mo, pwede ka pa rin kasuhan. Pangalawa, we have the so-called absolute. Ano yun? Sabi ni Sally Nick daw, tapanood ka sa liwasan, madre kinuyog. Totoo? Kinuyog ang madre? Madre yung kinuyog nila. Bakit? Paano kinuyog? Sinaktan nila? Diyari sila doon. Aarestuhin sila pagka sinaktan nila yun. Tingnan nga natin yung sa liwasan. Nasaan yung sa liwasan dito? Eto, tingnan natin. Totoo ba yun? So, sino po ang maglilip? Wala naman. Ito lang po yung sa liwasan Bonifacio. Okay? Tuloy tayo rito. Kaya Fiscal AJ. Privileged communication. Ito ang pinakamalakas na proteksyon. Kahit pa nakakasira ang pahayag o ginawa ng may mali siya o in bad faith, hindi ito pwedeng kasuhan ng libel. Kasama rito ang mga pahayag na ginagawa sa mga judicial proceedings at sa Senate o congressional inquiries. Diba? Tapos yung isang kongresistang napanood natin sa balita, magsasampa ng kasong libelo. Talaga nga naman. But anyway mga tol, hanggang dito na lamang muna tayo at maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta. Shoutout time muna tayo mga tol bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Salamat po sa mahigit 3,000 na manonood po natin kanina. No? Shoutout time kung sino na lamang po yung matapatan ng mata natin. Mga DDS, nilangaw ang rally sa EDSA! Shoutout!